Halos nangungulubot na raw noon ang balat sa maghapong magdamag na kakalinis ng kotse ng car wash boy na si Edmar. Makalipas ang 16 na taon, heto na si Edmar. Ngayon, naguhugas pa rin ang sasakyan. Pero ang nililinis niyang SUV, pagmamay-ari na niya. At meron pa siyang ibang kotse at delivery vans. Nagmamay-ari na rin siya ng 2 bahay, isang paupahang apartment, isang condominium unit at isang 3-story building. Ang car wash boy noon na 100 pesos kada araw lang ang naiuuwi. Ang car wash boy noon kumikita na ng ₱1,000,000. Gusto nyo bang malaman kung paano siya umasenso? Tara, kape tayo! Simpait daw ng kape ang buhay ng laki sa hirap at produkto pa ng broken family na si Edmar. Lahat siguro ng hirap na dinanas ko bilang isang bata na walang ama, dinanas ko na. Separated yung mga magulang ko, parang pinagpasabasahan na lang ako. Pupunta ako sa tatay ko para sana hihingi ng tulong. Nararamdaman kong parang nanglilimos ako sa kanila. Sa Maynila noon nagtatrabaho ang kanyang ina, kaya lumaki siya sa puder ng kanyang mga kamag-anak. Walang nagpalaki sa akin na magulang. Lahat ng pinsan ko may nanay at tatay. Ako wala. So ayun, dumating sa point na parang inaapi ako ng mga sarili kong kamag-anak. Naranasan ko yung parang binabalibag ako na parang basura. Hindi ko naranasang pagtanggol ako ng tatay ko kasi wala nga akong tatay. Yung ibang tatay ginagawa ang lahat. Wag lang magutom yung anak nila para walang hirap na maranasan. Pero ang tanong ko, bakit nagawa sa akin yun ng tatay ko? Bakit binaliwala ako? Kalaunan, binawi rin siya ng kanyang ina at tumira sila rito sa Maynila kasama ang kanyang stepfather. Lumaki ako sa nanay ko na puro panunumbat. Sinasabihan ako na yung pinambabaon mo, imbis na mapunta lahat sa kapatid mo, nahahati tuloy ng dahil sa'yo. May bakanting kama doon sa kwarto pero doon ako pinapahiga sa sahig. Tinanggap na ni Edmar na hindi na mabubuo ang kanilang pamilya. Ni isang family picture nga raw, wala sila. Yung family ko, mahilig sa family picture. Pero halos kaming tatlo, yung mama ko, yung tatay ko, wala kaming picture. Para makapagtapos ng high school, si Edmar nagtinda ng gulay. Naging parking boy. Nagbantay sa computer shop. At naging car wash boy din. Ang mga nakukuha raw nilang tip, pinaghahati-hatian nilang magkakasama. Kaya ang naiuuwi na lang niya sa maghapong pagka-car wash, 100 pesos. Kapalit nun ay laging madumi yung kamay mo, laging nangungulubot yung kamay mo kasi laging nababasa sa sabon at tubig. Kinalaunan, sa kagustuhan niyang lumaki ang kanyang kita, nakipagsapalaran si Edmar bilang OFW sa Macau. Pinilit kong makahanap ng trabaho nun. Lahat sinuyod ko na. Pasa ng resume doon, pasa ng resume dito. Halos lahat sinuyod ko na. Yun nga lang, hindi naging sing-init ng kape ang kanyang naging kapalaran. Kasi ayaw kong ma-disappoint yung nanay ko sa akin eh. Kasi grabe yung expectation ng mga kapitbahay ko sa akin eh. Sabihin nila yung nanay ko na, uy, yung anak mo, nasa abroad na. Ako, porsigido akong makatrabaho. Kaso wala. Matapos ang 2 buwan, umuwi sa Pilipinas si Edmar na walang kapera-pera. At dahil sa kagustuhan niyang may matapos, nag-enroll siya sa TESDA. Lalo't ang mga nakatapos ng anumang kurso sa TESDA, may makukuhang 8,000 pesos na allowance. Ang kinuha niyang kurso, barista. Kasi mahilig ako sa coffee. Ang nakuhang 8,000 pesos na allowance sa TESDA at naipon niya mula sa dati niyang trabaho, ipinampuhunan ni Edmar para magtayo ng kauna-unahan niyang food cart ng coffee frap. Tapos, nauso yung ice blended coffee na pagkamahal-mahal. Isang cup lang na ganyan, 170.
Sabi ko, bakit hindi ako mag-try mag-imbento ng ganitong lasa pero mas mura? At pumatok ang kanyang food cart business. Kaya nakapagpagawa siya ng 6 pang food cart. Sabi ko, Lord, kahit 3,000, 2,000, okay lang sa akin. Pero yung first day ko, kumita ako ng 11 to 12,000 pesos. Dito na siya unti-unting umasenso at nagbago ng kapalaran. At yun, doon na nagsimula ang magandang buhay ko. Dati sa isang araw, 1 beses lang akong kumakain. Ngayon, kahit gawin ko ng 5 beses. Maraming nagbago sa buhay ko. Tulad ng dati, pag kumikita lang ako ng 100 pesos sa isang araw, ang saya-saya ko na. Pero ngayon, pag kumita ako ng 100,000 pesos sa isang araw, hindi pa ako nasasayahan. Kung dati, naliligo ako sa ilog, okay na. Pero ngayon, ang pinagliligo ko, dapat mineral water na. Dati, pag Pasko at New Year, kwitis lang yung pinapaputok namin. Pero ngayon, kahit bumili pa ako ng rocket at missile, walang problema. Ganun ako kayaman. There's one time, yung pinsan ko pumunta ng basketball court. Pero umuwi, umiyak, hindi daw siya pinalaro. Yun, galit na galit ako. Ang ginawa ko, binili ko yung basketball court. Ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko noon, koy-koy lang. Pero ngayon, mayaman na. Pag tinatawag nga nila ako, sinasabihan nila akong, "Huy, mayaman!" Sabi ko naman, wag naman yung mayaman, nakakahiya. Milyonaryo na lang, para hindi masyadong mayabang. Marami talagang nagbago sa buhay ko, tulad ng hindi na ako nakakahawak ng 20 pesos. Di ko na tuloy maalala yung feeling kung makakahawak ka ng 20 pesos. Kasi kadalasan kong hinahawakan yung mga 1,000 pesos, mga 500 pesos, mga ganon. And there's one time, wala akong magawa. Naisipan ko na lang sumakay ng tricycle. Matagal-tagal na din akong hindi nakakasakay ng tricycle. Tuwang-tuwa ako kasi na-feel ko na ulit yung komportable na feelings pag sumasakay ng tricycle. Nasanay na kasi ako sa chopper at airplanes namin eh. Ayun, sa sobrang tuwa ko, yung tricycle driver, binigyan ko ng pamasahe na 5,000 siguro, yun yung mga 6,000. Plus, binilhan ko pa siya ng bagong tricycle. Harley Davidson na tricycle. Ganyan ako kayaman. Binala ko nga sanang sumali sa Mayaman Challenge eh. Gagawa sana ako ng mga vlog, mga ganon. Kaso di ko na lang ginawa kasi baka hindi nila ma-reach yung yaman ko eh. Nung nakarang araw, bayaran na naman sa kuryente. Tapos tinignan ko yung bill namin. Pagtingin ko, 300,000 pesos lang. Galit na galit ako. Bakit 300,000 pesos lang? Bakit ang baba? Ba't napakababa ng bill ng kuryente namin? Kaya ayun, pina-on ko yung TV namin at aircon namin ng magdamag para tumaas naman yung bayad namin sa kuryente. At tsaka napilitan akong bumili ng 10 ref. Pero pinamigay ko lang din naman pagkatapos. Pag naiinitan ako, ginagawa ko na lang pamaypay yung mga tig-1,000 ko. Minsan nga, namumroblema na ako kung paano ubusin yung pera ko eh. Kaya ang ginawa ko na lang silang saranggolang papel na pera. At kung sino ang makakapulot, edi sa kanya na. Ganyan ako kayaman. Bago pa matapos ang taon, bala ko sanang magpagawa ng isa pang mansyon. Ito yung design, no? Prank lang po ang lahat. Hindi po sa akin yun. Tignan nyo to. Yung may-ari ng sasakyan, hindi po ako. Siya po. Sige, lipiyo na. Salamat sa mga. So guys, siya ang tagaya sa sakyanan, nandili ako. Wako yung sakyanan, karumata na dyan ako ayun. Subscribe sa iyang YouTube channel. Thank you. Lamat Rex. Pati yung swimming pool, pati yung pumunta ako sa Macau, fake lang yon. Sa mga naniwala dyan, pasensya na po. Sana po ay nasiyahan kayo sa bandang huli. And please hit the subscribe button and click the notification bell para una ka sa makakapanood ng aking mga latest upload. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.